So yun guys, panibagong araw, Saturday ngayon. So pahinga muna tayo sa paggawa ng ating mga pipe, no? So ang gagawin naman natin yung mga bollard. So meron tayong 4 na bollard na nire-repair. Ngayon. So yung dalawa, tatlo tapos na natin. So may isa na lang, no? Last na. Ayun, yung ating boson, namimintura. Ayan, kasalukuyan tayong bumabiyahe. Papunta tayo ng China, no? Galing tayo ng South America. Ayan, so naka-ready na yung welding machine natin. Sa ngayon, ang gamit natin ay portable, no? Portable na welding machine yung gamit natin ngayon. So medyo maalon ngayon, guys. Kaya medyo magalaw, no? Ayan. Sa lahat ng mga gustong matuto dyan ng trabaho ng isang fitter sa barko, sundan nyo lang ako sa aking mga video sa aking YouTube channel sa Cleofis TV. Marami tayong ginagawa mga tutorial, no? Para sa mga ito yung ating boson. Namimintura siya. Ito yung ating ginawa kahapon, no? Sa dalawa. Ito yung kanina. So ang welding machine natin ngayon portable, guys. So kasi yung ating welding machine para dun sa mga pipe ginagamit naman doon sa baba. So sa ngayon, ito yung titirahin natin. So naka-ready na yung welding machine natin. Okay, so nandito yung aking welding mask. Siyempre, dapat meron tayong welding mask, no? Okay, yung welding mask natin, kung mapapansin niyo, nilagyan ko ng leather sa ibabaw kasi pagka tumitira tayo ng mga pipe, natatalsikan yung ating ulo. Medyo masakit din yung baga. So nilagyan ko ng ganito. At saka bukod dun, guys, pag may wini-welding tayo, nandito tayo sa labas, yung liwanag, pag may liwanag dito sa ibabaw, so nakakaya storbo rin dun sa pag-welding natin, no? Kaya mas maganda yung may takip ng ibabaw. Alright. So kaya mas gusto ko yung ganitong welding mask. Kasi pag mag-grind ako, itataas ko lang to, mas madali, no? Isa rin sa mga maliliit na ginagamit natin. Although wala namang problema yun, pwede naman yun. Alright, ito nandito yung ating gloves. Kasi katatapos lang natin mag-lunch break, no? So, 2 weeks na tayo na biyahe. Kung nakikita nyo, masyadong maalon, guys. Medyo malalaki yung gulong ng alon. Ang maganda nga lang doon, kargado tayo, no? Kargado tayo, kaya hindi masyadong mag-ewang, hindi natin masyadong ramdam. So, yung mga tanker, ganito talaga. Alright. So, ayan, dapat kumpleto yung ating gear. Alright, buhayin ko na yung ating welding machine. Ayan. Siyempre, malapit ng Pasko. Shoutout dyan sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, sa aking pamilya. Siyempre, Cleofis family. Cleofis family dyan sa Rosario, Cavite at saka sa Oriental Mindoro, sa Calapan, no? Dyan sa Parang. So, umpisa na natin, guys. Ito, guys, masyadong manipis. So, nakita nung inspection natin, nung nakaraang puerto natin, so napansin ng inspector, manipis na masyado. So, ang gagawin natin, i-weldingan natin yung mga gilid para kumapal siya, para hindi delikado, no? Kasi ito, guys, sa mga hindi nakakalam, itong 4 na to, dito nilalagay yung lubid kapag yung barko ay tinatali sa puerto, no? So, kailangan yung mga lubid dito nakatali. So, umpisa na tayo. So, ang gagawin ko, guys, binibuild upan ko yung paikot, no, yung gilid para kumapal. So, medyo matagal din yung proseso nito, pero samahan nyo muna ako at magkwentuhan tayo habang tayo sa trabaho, no. So, sa mga gusto magtitir dyan, mga nangangarap magtrabaho sa barko, kung kayong may talent na marunong naman kayong mag-welding, pwede kayo mag-apply sa mga barko kasi, guys,
medyo okay naman yung sweldo sa barko, no, ng mga welder, mga fitter. So pag fitter ka sa barko, so yan, merong nabutas, no, kasi ibig sabihin sobrang nipis na niya. Alam mo, kapag fitter ka sa barko, hindi ka lang mag-welding, no, kasi sa lupa kasi, sa mga building, pagka fitter ka, trabaho mo, magpipit ka lang ng mga pipe, so ibang trabaho ng welder, no. Pag ikaw ay fitter sa barko, kasama sa trabaho mo mag-welding. So, at hindi lang yun, kasama ka sa mga overhauling sa makina, no? Kasama ka ng second engineer. Kaya kadalasan guys, yung mga, kunyari galing ka ng land base, lalo na yung mga nag-Japan, no? Nag-Japan na nag-welder, o galing ka ng mga shipyard, so malaking potential na makapagbarko kayo. So, pagka ganun nga lang, sa ibang kumpanya, karamihan, dadaan ka muna sa makina, sa ratings, no? Ratings ka muna, kagaya ng kunwari A-Whiter, tapos motorman, para ma-familiarize mo yung sarili mo sa trabaho ng fitter sa barko. Kasi kung biglang sasampa ka agad ng fitter, na hindi mo, wala ka na may experience sa barko, mahirapan ka rin. Kasi hindi mo pa kabisado eh. Saka kailangan matutunan mo yung mga pagbabaklas sa makina, sa mga motor, yan, mga overhauling. Then, kasi sa barko hindi naman araw-araw magbe-building ka eh. Lalo na kung naka-assign ka sa makina. Madalas dyan, mag-overhaul kayo. So, mga maintenance sa makina. So, kasama ka ng second engineer, no? Not unless ma-assign ka sa deck. Kagaya ko ngayon. Sa mga nakaraang barko ko, sa makina ko, normally, sa makina talaga ako, no? Pero ngayon, sa barko natin na to, so dalawa ang fitter, no? Mayroong bukod yung sa makina, bukod yung sa deck. Kasi maraming repair dito sa deck. Kaya kung mapapansin nyo yung mga video ko ngayon, puro sa deck yung trabaho natin, no? So, kung ikaw naman ay ma-assign sa deck, so, puro welding talagang gagawin mo. So, depende lang sa kargada, no? Kagaya nga ng kargada natin, hindi tayo pwede mag-welding doon sa kubyerta. So, dito tayo nag-welding sa bandang pupa. So, dito sa may likod ng accommodation, o kaya accommodation area. Kung may kagaya mga ginagawa natin mga pipe, kung nakita nyo doon sa mga nakaraang video ko. So, dito ko inasimble sa likod. Then, binabaklas namin yung pipe. Napapalitan. Bago ilagay yung ginagawa na natin. So, kung ikaw naman fitter sa barko, importante, lalo na pagka ganito sa kubyerta. So, kailangan malaman mo na kung paano mo gagawin yung mga pipe kahit hindi pa natatanggal yung papalitan. Gaya ng mga ginawa natin. So, yung mga papalitan natin, nakakabit pa, no? So, nag-assemble muna tayo ng mga pipe. Gumawa muna tayo. Tapos, babaklasin natin yung mga papalitan. So, sa ganung paraan guys, medyo mahirap yun kasi nakapwesto pa yung tubo na papalitan mo, no? So, sa mga gusto matutunan yun, yan, nandyan yung mga video ko dito sa aking YouTube channel. Sundan nyo lang kung paano ba mag-fit up ng flange, no? Sa tubo na kapag yung papalitan mo ay nakakabit pa. So guys, kapag yung tinanggal mo na yung papalitan mo, mas madali. Kasi maglalagay ka lang ng dalawang extra flange sa dulo. Tapos yung extra flange mo, i-welding mo muna sa flooring o kahit sana, basta nakapix yun. Tapos tatanggalin mo ulit yung pipe na papalitan mo, no, diba? Parang nilagyan mo lang siya ng kulma. Para yung flange na nakakabit dun sa pipe, sigurado ka na yun yung pwesto niya. So, lalagyan mo ng extra flange.
Lagyan mo ng bolt.